Hallelujah. Tanong mo sa iyong mga katabi, mahal mo ba talaga ang Panginoon? Ulitin mo at ilakas. Mahal mo ba talaga ang Panginoon? Ano ang katibayan na mahal mo ang Panginoon? May umuusig na ba sa iyo? Pag walang umuusig sa iyo, hindi ka nakikita ang Kristiyano. Pag po natin kalilimutan, hindi pagdalo lang, kailangang nakapagliligtas ka ng kaluluwa. Tingnan mo ulit ang iyong katabi, may naligtas ka na bang kaluluwa? Hallelujah. Kaya nga mula pa noong 1980s, ito na ang awitin ko. Tingnan ko kung makukuha ko yung tono. I will serve you because I love you. You have given life to me. I was nothing until you found me. You have given life to me. Heartaches, broken pieces, ruined lives are why you died on Calvary. Your touch is what I long for. You have given life to me. Kung hindi po sa krisis, ay hindi ako titibay at tatatag. Kung hindi po sa maraming kabiguan, hindi po ako makapagpapatuloy. Huwag mo kalilimutan, hindi kaginhawahan lamang, ang kaginhawahan po, ang katotohanan ng ako at ikaw ay nasa kamay ng Diyos. Kaya pag nasa kamay ka ng Diyos, may uusig sa iyo. Hindi po puro kantahan, resort. Ang laging resort lamang natin, total dependence on God. Hindi po ang beach, kundi ang personal mong buhay na relasyon sa Diyos. Isang kaluluwa ang maligtas mo, ikaw ay pagpapalain ng todo ng buong kalangitan. Hallelujah. Kung hindi po sa pag-ibig ng Diyos, hindi ako matututong umibig. Dahil yung pag-ibig ng Diyos ay dadaloy sa atin para umibig tayo sa kapwa natin. Amen. Dahil ang buhay Kristiyano po, maraming problema. Sabihin mo, buhay Kristiyano, maraming problema. Kung wala kang problema, ay baka, ayan, baka sakali. Ano po? Hallelujah. 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 Panginoon, minamahal kita. Dapat minamahal mo nga siya. Paglilingkuran ka. Ano ang katibayang mahal mo siya? Habang nabubuhay. Kung pambahay ka lang, ay hindi ka nagmamahal. Dumagsaman ang mga pagsubok. Alam kong sa akin, ika'y susubaybay. Kaya't ako ay susunod sa'yo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko may aking ialay,
bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Ang sala ko'y iyong pinatawad, iyong pinagaling aking karamdaman. Pinarhaim ko sa buhay ko, kaya't gamitin mo, paggamit ka sa iyong gawain. Ay susunod sa'yo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko may aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Alam mo po, ang tunay na umiibig sa Panginoon ay handa sa kanyang pagbabalik. Salitang piro, hindi pero. Ha? We are properties of God. Sabihin mo, pag-aari tayo ng Diyos. Halimbawa, ikay may ballpen. Anong gamit mo doon sa ballpen? Panulat. Ano susulatan mo, pader? Kailangang may papel. Ayan. So dito makikita mo po, because all of us are God's property, then we are all instrument of God. Basta laging tandaan mo, naglilingkod ka o hindi, ang mukha mo ay mukha ng Panginoon. Kaya ka inuusig dahil mukha mo ay mukha ng Panginoon, ikaw lamang ay nalulungkot dahil hindi ka naninindigan sa kapangyarihan at kapuspusan ng banal na Espiritu. Hindi ipakikilala ng Diyos yung mga taong Kanyang pinili para ikaw ay tulungan at damayan. At ang R, responsibility. So we are God's responsibility. Pananagutan tayo ng Diyos. Kaya pag tayo ay may crisis, at ikay magkakakrisis kung ikay nangangarap ng malalaki, kailangan panalangin mo, bless me big, O Lord. Diyan ang labanan. Sa maliliit na pagpapala, wala kang kalaban. Dahil lahat ay may maliit na pagpapala. Pero pag nagmithi ka ng malaking pagpapala, diyan may labanan. At ang O, opportunity. Pag ako'y nasa crisis, pagkakataon ng Diyos yun. Dahil siya'y nasa likuran kong lagi, bisig niyang nasa aking ilalim. Buhat-buhat tayo ng Diyos 24 oras. Amen. Sa Kanya bang pagbuhat, tutulog ka na lang? Huwag po. Ikaw ay kumilos. Kailangan buong sambahayan mo. Yun ang qualification ng isang pastor. Buong pamilya ay naglilingkod sa Diyos. Amen. Hallelujah. Laging tandaan mo, ang mga tunay na lingkod ng Diyos, hindi masalita, pero ang buhay niya ang nagsasalita. Tingnan muli ang iyong katabi. Let your life speak of who you are. Amen po ba? Kaya nga po, ako ay naniniwala at nagtitiwala, malaking gamit ka ng Diyos. Kaya humanda ka sa krisis para ikaw ay makapanindigan. No fights, no victory. Walang labanan, walang tagumpay. Amen.
Kaya nga po, huwag nating kalilimutan, pag sumasakit ang iyong katawan, it's God's opportunity na isakatuparan niya para matutunan mo that He is our healer. Amen. Hallelujah. I will serve you. Ulitin po natin yon. Because I love you, you have given life to me. I was nothing until you found me. You have given life to me. Heartaches, broken pieces, ruined lives are why you died on Calvary. Your touch is what I long for. You have given life to me. Sabi ng Panginoon, walang hihigit sa inyo kaysa inyong Panginoon. Itanong mo sa iyong katabi, Panginoon mo ba ang Panginoong Hesukristo? Ang sabi ng Panginoon, ako'y dumating sa ibabaw ng lupa hindi para paglingkuran. Ako'y dumating upang maglingkod. Ikaw ba'y naglilingkod? O panglinggo ka lang? Sabihin mo, ikaw ba'y naglilingkod o panlinggo ka lang? Nakukuha niyo po. Kailangan katulad tayo ng Panginoon. Siya'y naglilingkod. Amen? Hindi yung apurahan pag-uwi. Kaya naiiwan ang pagpapala dahil hindi naman iniisip ang Diyos habang nagpupuri. Alisin mo ang maluwag na relasyon sa Diyos. Kailangan maapoy, maalab. Kailangan nakagapos tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. At ang katiyakan ay tuloy-tuloy. Dahil huwag mong kalilimutan, hindi sumasama ang loob ng Diyos sa iyo. Siya lang ay nalulungkot dahil siya ay mas maalab pa kaysa atin. Our desire to be blessed, much more is the desire of God to bless us. Huwag po nating kalilimutan yan. Hindi nagtatampo ang Diyos, hindi sumasama ang loob, nalulungkot lang siya dahil dapat lahat ng kanyang anak ay maunlad, masagana, pinagpala, at laging nasa kagalak at katuwaan. Tingnan mo uli ang iyong katabi, sabihin mo nalulungkot ang Diyos sa iyo dahil hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. At yun po ang katotohanan. Amen po ba? Bawat isa sa atin, napakalaki ng budget ng Diyos. Nagagamit mo ba yung budget mo? Hindi mo yun makukuha kapag hindi ka nagliligtas ng kaluluwa. Ang binibigyan lamang ng malalaking biyaya ay yung nagliligtas ng kaluluwa. Dahil ang kaluluwa ay napakahalaga. Isa lang kaluluwa ang maligtas, nagkakagalakan na ang buong kalangitan. Huwag kang malungkot dahil ang Diyos ay hindi nanunumbat. Siya lang ay nalulungkot dahil nakahanda na, nakabuka na ang kanyang bisig at ang kamay niya ay nakahanda ng ikay paulanan ng pagpapala pero hanggang ngayon hindi ka pa kumikilos. Hallelujah. Ano ba yung pangarap na hanggang ngayon ay iyong pinapangarap lang? Ang pangarap po ay ginagawa para magkaroon ng katuparan. Itanong mo sandali sa iyong katabi dahil hindi ako magtuturo hanggat wala kayong pangarap. Itanong mo sa katabi mo, ano ang pangarap mo sa buhay?
Makakain lang ng tusok-tusok. Anong sagot? Ano ang pangarap niya sa buhay? Sabihin mo ang binyan na yaking sasakupin sa pangalan ni Jesus. Amen? Hallelujah! Amen! Kaya nga po, 1987, kami ay gumagalugat na sa tabi-tabi, binyan. 5 kami. At awa ng Diyos ay yung 3 kinuha na ng Panginoon. At yung isa naman ay nawalay na sa paglilingkod. Huwag kang mapapagod. Sabihin mo, pag ikay nasa krisis, huwag kang mapapagod. Ngumiti ka dahil ikaw ay iniaangat ng Diyos. Amen? Pag malaki ang problema mo, iniaangat ka ng Diyos. Amen po ba? Para hindi ka patumpik-tumpik. Kung lahat lang tayo kikilos, yung ipinahayag ni Pastor Kenneth na Calabarzon, baka may mga simbahan na tayo sa Calabarzon. Tingnan mo, dahil kayo ang gamit. Hindi magagawa yun ng isang tao, kayo ang gamit. Amen. Ulitin natin yung awitin at manalig kang mag-iitong totoo dahil pag totoo, malalaking pagpapala ay ipagkakatiwala sa iyo. Sige, awitin po natin. I will serve you. Kayo po ang umawit. You have given life to me. Your touch is what I long for. You have given life to me. Your touch is what I long for. You have given life to me. All hail King Jesus.
All hail Emmanuel, King of kings, Lord of lords, bright morning star. And through all eternity lies praise you, and I'll raise through all eternity. All hail, sambahin lagi ang Panginoon. All hail King Jesus. All hail Emmanuel, King of kings, Lord of lords, bright morning star. And through all eternity, I'm going to praise you, and I praise you through all eternity. Hallelujah. Hallelujah. Alam mo, pag totoo tayong sumasamba, yung pagsamba pong maapoy, ano po? Yung pong pagsambang maapoy ay may labanan dahil malaki ang nakalaan sa mga totoong sumasamba sa Diyos. Amen po ba? Kung hindi po sa katotohanan ng pagsamba, kaya tayo nakakapagpatuloy dahil laging bumubuhos ang ulan ng pagpapala. Nasa Biblia, where there is no rain, there is no worship. No worship, no rain. Kaya pag sa bahay mo, lagi kang umaawit ng pagsamba, uulanin ng pagpapala ang bahay mo. Pero ang simula ng pagpapala, problema. Tingnan mo uli ang iyong katabi dahil ang gusto agad ay pagpapala. Laging tandaan mo, kung hindi mo na lamang sira ang lababo mo, ang ibig ba sabihin, magagalit ka? Hindi, ipagagawa mo para may magagamit ka pang lababo. Kaya nga ang problema ay pag-unlad. Sabihin mo, ang problema ay pag-unlad. Amen? Hallelujah! At ang mga namumroblema ay yung may malalaking pangarap na ibig niyang magamit siya ng Diyos ng todo. Kaya marami ang problema, huwag kang titigil, gagamitin ka ng Diyos ng todong-todo. Para hindi ka maging antukin. Sabihin mo, hindi ka antukin dahil ang mga gamit ng Diyos laging nagagising sa madaling araw. At ang iniisip ay hindi ang problema dahil ang Diyos ang magbibigay ng solusyon sa mga problema. Amen? Kaya ang pagpupuri ay naniniwala kang lutas na ang iyong mga problema. Kaya kailangan hindi ka nababalik uli sa problema dahil pinuri mo na ang Diyos. At pag pinuri mo ang Diyos, yung pag-amin na ako ay mahina, siya lamang ang kailangan ko. Hallelujah. So awitin natin at kayo ba'y naniniwala na lahat tayo kamukha na ng Panginoong Jesus? So kung gayon, awitin natin, you are awesome in this place, mighty God. As I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, as I standing face to face, I look upon your countenance and see the fullness of your grace. I can boldly bow down and say, you are awesome in this place, mighty God.
You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. Amen. So, sige po, magsiupo ng bawat isa. At ang titulo ng mensahe, bibigay ko na agad ang titulo, For Christ's Name's Sake. For Christ's name's sake. Kaya nga po ating huwag kalilimutan, hindi tayo nabubuhay para sa sarili natin. Sabihin mo, huwag kang mabuhay sa sarili mo lamang. Sa mabuhay o mamatay, tayo ay kay Kristo. Amen? Kaya nga po, huwag mong kalilimutan ang layo ng pagkalikha sa iyo at sa akin. Sa Revelation 4:11, para maunawaan mong mabuti na hindi ka pangkaraniwan tao. Kaya lang nagiging kang pangkaraniwan dahil hindi mo alam kung sino ka, sang-ayon sa pagkalikha sa iyo ng Diyos. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Bakit daw tayo nilikha? Bakit daw linikha ang lahat ng bagay? Para daw kanino? Para sa kaniyang kaligayahan, kasiyahan, pleasure, kasiyahan. At iisa ang pagbibigay ng kasiyahan sa Diyos ang pananalig. At ang pananalig ay paniniwala sa salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na iyong paniniwalaan ay hindi mo makikita at hindi mo mahahawakan. Ngunit kung iyong patuloy na paniniwalaan, iyon ay magaganap at isa sa katuparan ng Diyos. Kaya maginhawa ang buhay pag ako ay nasa krisis dahil habang lumalaki ang krisis, iyong katuparan ng kanyang pangarap ay kanyang isa sa gawa. Sa Psalms 138 verse 8, kailangan salita ng Diyos ay laging iyong panghahawakan. Ano po ang sabi dito? Na sino raw magsasakatuparan ng iyong kalagayan ng buhay? Napakaginhawa po ng katotohanan. Psalms 138 verse 8, ano ang sabi doon? He will perfect the things that concerns me. Iaayos niya ang mga bagay na tumutukoy sa akin. Sino mag-aayos? Ang Diyos. Kaya kailangan bunganga mo ay, ang bukang bibig mo ay ang Diyos. Huwag kang magsasalita na mahirap ang buhay, huwag na huwag. Ulitin kong muli, huwag kang magsasalitang mahirap ang buhay. Huwag kang dadaing kapag ikaw ay may kirot sa katawan. Paano ang pagdaing?
Ang pagdaing ay sa pamamagitan ng panalangin. May malaking ginagawa sa iyo ang Diyos. Amen po ba? Kaya nga po, ilan ang natututo sa tibay at katatagan dahil di nila nalalaman na ang labanan ay laging sang-ayon sa nasusulat. Ulitin kong muli, ang labanan ay based to what was written. Kaya makikita natin ng Panginoon, ano ang sagot niya kay Satanas? As it is written, as it is written, as it is written. Kaya nga po ang labanan ay, ang gamit natin ay salita ng Diyos. Maginhawa po pag sa resort, napakaganda po. Kaya nga po, nung ako ay makapunta ng Boracay, talagang parang Boracay lang. At ako ay nanalangin dahil ang tinitirhan namin ay maliliit na paupahan. At kumain ako sa pansitan ng kababayan naming taga Lucban, Quezon. At doon sa pagtuntong ko sa Boracay, inangkin ko ang pag-unlad ng Boracay. Naligid ko ang buong paligid ng Boracay kasama ang mga pastor doon. At nung sumunod akong bumalik, ang ganda na ng Boracay. Bakit? Merong nanalangin. Tingnan mo ulit ang iyong katabi. Pag nanalangin ka, sisigla ang iyong barangay. Tahimik ulit. Huwag kang magrireklamo kung ano ang kaganapan sa iyong barangay. Ipaglaban mo para ang Diyos ay gumawa ng kanyang palatuntunan sa iyong barangay. Kaya nga po, napakaginhawa po na mabuhay sa katotohanan ng ikaw at ako'y nasa kamay ng Diyos. Kaya ako'y maginhawa dahil ako at buong pamilya ko'y nasa kamay ng Diyos. Kayo din dahil pamilya ko rin kayo. Amen? At ang kaginhawahan pa rin ay tayo ay lukob ng pag-ibig ng Diyos. Kahit ano ang nangyayari sa atin, hindi tayo mawawalay sa pag-ibig ng Diyos dahil hawak tayo ng kanyang palad. Saan ka nakakita ng nagmamahal na alam kung gaano karami ang buhok mo? Ikaw ba nabilang mo na ang buhok mo? At alam niya ang bawat nalulugas na buhok. Ba't kaya pinagkakaabalahan ng Diyos yung mga bagay na hindi naman natin binibigyan ng pansin? Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Kaya pag natuto kang magtiwala sa pag-ibig ng Diyos, dadaloy ang pag-ibig sa iyo, kaya kapwa mo'y iibigin mo at hindi hahatulan. Kapag tayo ay humahatol, nababalam ang ating pagtanggap ng karunungan. Laging tatandaan po natin, kailangang lagi tayong nabubuhay na umaasa at nagtitiwala sa Diyos. Ulitin kong muli, ano ang piro? We are properties of God, instruments, opportunity. Ano ang responsibility? God is responsible for our blameless life. God desired that we shall be with Jesus on that day. Yun po ang tibok ng puso ng Diyos na tayo ay mapa sa piling ng Panginoon sa ulap. Kaya't kailangan ikaw ay maligaya habang nasa ibabaw ng lupa dahil ang ating tirahan ay doon sa langit. Heaven is our home. And the Bible is the complete. Ang Biblia po ang kompletong magsisiwalat ng lahat ng katotohanan. Kaya kailangan ikay nagbabasa ng Biblia at hindi paminsan-minsan lamang, kundi sa araw-araw magbasa ka ng kahit ilang talata at makikita mo na ikay sisigla, titibay at tatatag. Kahit sino pang mahuhusay na anointed na mangaral,
Huwag mong kalilimutan. Kung walang salita ang iyong buhay, ano ang ipapaalaala sa iyo ng banal na Espiritu? Kaya nga po, ating ilagay ang ating buhay sa sang-ayon sa iniisip ng Diyos sa iyo at sa akin. Napakaganda ng kanyang iniisip. At kailangan ito ay ating alamin at nang sa gayon ay hindi tayo masira ang magandang kinabukasan. Laging tandaan mo po, ang isipan ng Diyos ay dalhin tayo sa magandang kinabukasan. Tingnan mo uli ang iyong katabi at huwag mo rin kalilimutan, alam ng Diyos ang kaniyang pangarap at siya ang magsasagawa nito. Bakit ba tayo magkakasama? Dahil kasama natin ang isa't isa sa magandang pangarap ng Diyos sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Amen po ba? Kahit ikaw ay ganyan pa rin, pero huwag kang malulungkot dahil ikaw ay mahahamon pag nakita mo na yung dating mahina ay masigla na, ikaw ay sisigla din. Amen po ba? Kaya nga po ating huwag kalilimutan, araw-araw ialay natin ang ating katawan bilang isang haing buhay. At kailangan na ating unawain kilanlin din na tayo'y espesyal. Ang isa pang salita, peculiar. Ang isa pang salita, chosen, elect of God. Tayo hinirang at siya ang humirang sa atin, hindi tayo ang humirang sa Kanya. Kaya ka anak ng Diyos dahil hinirang ka ng Diyos. Kaya kailangan ikaw ay laging nagagalak sa pagkahirang sa iyo. Tingnan natin ang unang taong nilikha ng Diyos, si Adan. At tingnan natin mabuti dun sa unang 6 na araw sa Genesis. Doon po sa unang 6 na araw, nalikha niya ang lahat. Pero bago niya likhain ng tao, ang linikha muna ay ang lahat ng titirhan ng tao, lahat ng pangangasiwaan ng tao, yun muna ang nilikha. At makikita po natin, sa bawat araw ng kanyang paglikha, tinitignan ng Diyos yung kanyang nalikha at sasabihin niya, good. At doon sa ika-6 na araw nung likhain niya ang tao, ang kanyang pagtawag na ay very good. Bakit? Aanin mo ang bahay na hindi mo titirhan. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Di ba pag nagpagawa ka ng bahay, ay titirhan mo yon. Aanin mo ang sasakyan kung hindi mo idadrive. Amen. Kaya anong mangyayari doon sa mga nilikha ng Diyos kung walang mamamahala? Kaya sabihin mo, ikay katiwala ng Diyos sa tagapamahala ng kanyang likha. Sabihin mo, hindi ka dapat naghihirap. Ikay masipag, nagigilang tamad dahil sa kamangmangan. Sabihin mo, ikay masipag, kaya lang ikay tamad dahil sa ikay mangmang. Hindi mo alam kung ano ang dapat na iyong gagawin sa araw-araw. Dahil karaniwan ang alam natin ay almusal, altanghap, almusal, tanghali at hapunan. Abalang-abala tayo sa pagkain. At abalang-abala tayo ay kung ano ang ating isusuot. Alin ba ang mas mahalaga, katawan o damit? Ano ba ang mahalaga, pagkain o buhay? Kaya pag inasikaso natin ang buhay, ang Diyos ang magtutustos ng pagkain na ating ikabubuhay. Tingnan mo uli ang iyong katabi, magtataghirap ang daigdig pero hindi ang mga anak ng Diyos. Tingnan mo uli ang iyong katabi, ang mga anak ng Diyos sa taggutom ay laging binubusog ng Diyos. At yun po'y katotohanan. Huwag mo pong paniwalaan yan. Dumaan ako sa mga iba't ibang bagyo at kailanman ay hindi kami nagutom sa kabila ng marami ang naalaala ninyo ang bagyong Undoy.
ang bagyong Rosing at yung bagyo noong 1969, marami sa inyo hindi pa tao. Ang laki noon, May 1969 at napakaraming nasira. Kaya nga po, huwag nating kalilimutan, ikaw ay linikha para pangasiwaan ng lahat ng nilikha ng Diyos. Ating tignang mabuti sa Genesis 1:26. Kailangan ito ay iyong akapin at iyong gawin sa iyong buhay. Ano ang sabi doon sa Genesis 1:26? At dito napakaginhawa ng pagkalikha kay Adan. And God said, "Let us make man in our image." So pansinin po natin, hindi iisa ang naglilikha. Let us. Ibig sabihin, tatlo ang naglilikha, isang Diyos sa tatlong pagkatao. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Ang Ama ang nagsasalita, ang banal na Espiritu ang nagsasagawa, at lahat ng nalikha ay alang-alang at para kay Jesus. Sabihin mo, all things were created for Christ's name's sake. Lahat ng bagay ay nalikha alang-alang kay Kristo. So, pansinin po natin, and God said, "Let us make man in our image after our likeness." Sino raw ang pinagtularan ng pagkalikha kay Adan? So, ikaw at ako ay itinulad sa Diyos. Tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo, kamukha ka ng Diyos. Dahil ang Diyos ay may karunungan. Ang Diyos ay kumikilos. And let them have dominion over the fish of the sea. So pansinin po natin, iisa pa yung kanyang nilikha, si Adan. Pero sinabi na ng Diyos ang magaganap. Naginang them. Di po ba si Adan lang ang nilikha? And let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Hindi po sinabi, let them have dominion against each other. Ano ang ibinigay na kapamahalaan at kapangyarihan sa mga isda? Kaya dito makikita mo po na ikay parang Diyos pag nag-alaga ka ng mag-inang isda. Darami yung inaalagaan mong isda. Pag nag-alaga ka ng inahin at tandang, magkakaroon ng mga anak iyong inahin. So maliwanag po na hindi magugutom ang bawat isa sa atin dahil marami tayong pamamahalaan. At ano ang unang pamamahalaan? Mga isda, mga ibon sa himpapawid, at mga baka. Sino rito nakakita na ng baka? At and over all the earths. And bakit po kaya ito ang sinabi na paggagamitan ng dominion? Sapagkat pansinin po natin, ang baka ang humihila ng karitela. Tama po ba? Ang baka ang humihila ng araro. Pero ngayon ay iba na, makina na. Pero nung una ay mga baka ang nag-aararo. At ano ang sabi? Lahat ng gumagapang sa ibabaw ng lupa. Kaya dito ay makikita po natin ano ang sabi sa verse 27. At ang sabi po doon, para maunawaan mong mabuti ang sang-ayon sa nasusulat, so God created man in His own image, in the image of God created He him, male and female created He them. So, si Adan pa lang ang nilikha, pero sa susunod na mga kabanata ay hinugot niya ang isang buto sa tadyang ni Adan at ginawang babae. Sabihin mo ang iyong asawa ay tadyang mo. Sabihin sa lalaki, kung kasama mo ang iyong asawa, ang asawa mo ay hinugot sa iyong tadyang. Kaya hindi mo dapat minumura ang iyong asawa.
Tahimik ulit. Amen. Sapagkat ang sabi rin ni Pablo, lalaki, huwag mong pagagalitan ng asawa mong babae. Babae, pasakop ka sa asawa mong lalaki. Pero karaniwan ng lalaki, ang sabi rito, pasakop ka sa akin. Pero huwag mo kaliligtaan lalaki, ang sabi rin ni Pablo, lalaki, ibigin mo ang iyong asawang babae. Siya'y pasasakop pag iniibig mo. Tignan mo uli ang iyong katabi. Siya'y pasasakop pag merong pamalengke. Nakukuha niyo po. Kaya nga po ating unawaing mabuti, ang sabi rin ni Pablo, huwag mong kagagalitan ang babae mong asawa dahil iyan ang sarili mong katawan. Kaya pag may nararamdam at nanghihina ang aking asawa, ang sabi ko, siya po'y katawan ko, iisa kami. Palakasin mo po siya. Kaya dumadalo yung lakas ko dahil kami iisang katawan. At ang sabi rin ni Solomon, love your wife all the days of your life. Hallelujah. For that is your portion. Ano yung portion? Mana. Ang portion po ay mana. So, ang mga lupain ay pinamamana ng magulang sa mga anak na maiiwan. Ngunit, ang isang babaeng iyong asawa ay pamana ng langit. Kaya sabihin mo sa iyong asawang babae, kung kasama mo, salamat at may mana akong galing sa langit. At makikita mo na pag maligayang mag-asawa, ang mga anak ay uunlad at sisigla sa paglilingkod una sa Diyos. Hindi hanap buhay lang. Kailangang laging una ang paglilingkod sa Diyos bago ang hanap buhay. Kapag naglilingkod ka sa Diyos, hindi mo nahahanapin ang buhay dahil buhay ka na dahil naglilingkod ka sa Diyos. At idaragdag ng Diyos sa mga humahanap sa Kanyang lagi, sa Kanyang paghahari at katwiran, idaragdag ang lahat ng Kanyang pangangailangan. Kaya dito ay makikita po natin pero bakit ginunaw? Bakit ginunaw ang buong lupa? Ilan ang natira, ilang pamilyang natira nung gunawin sa pamamagitan ng tubig ang lupa? 8. Si Noah, silang mag-asawa, 3 anak niya, at ang asawa ng 3 anak. So 8 lang ang natira. At bakit nalipo lang lahat ng tao nung unang paggunaw? Dahil sila lamang ang nabuhay sa biyaya ng Diyos. Ano ang biyaya ng Diyos? Total dependency on God. Lubos ang pag-asa is tanging sa Diyos lamang, hindi sa hanap buhay, hindi sa ari-arian. Lubusang sa Diyos lamang umaasa. Mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos, kanila ang kaharian ng langit. Kaya magsiyasa tayong lahat. Ano ba ang inaasahan ko? Hanap buhay, o pensyon, o kung ano man. Kailangang Diyos ang ating inaasahan at may pensyon ka o wala, ikaw ay aasikasuhin ng buong langit. Sapagkat ang Diyos ang ating santuaryo, siya ang ating taguan at siya ang ating tanggulan. God is our sanctuary, God is our refuge and our fortress. Magtatagutom sa lupain, ngunit ang mga anak ng Diyos ay hindi magugutom. Magtatagtuyo sa lupain, ngunit ang mga anak ng Diyos ay hindi kukulangin ng tubig. Amen. Maghihinagpis at malulungkot ang buong kalupaan, ngunit nagkakagalakan ang kanyang mga lingkod. Hindi po basta anak, kanyang mga lingkod. Ano po ba ang ibig sabihin ng lingkod?
lilingkuran ng Diyos o sinusunod lagi ang Diyos. Kaya nga kung iyong maalala ang Matthew 25, 10 berhen, ang 5 ay naiwan, ang 5 ay nakapasok. At bakit nakapasok yung 5? Ay pare-pareho silang berhen. Dahil may baon silang langis. At ang langis ay tumutukoy sa anointing of the Holy Spirit. Huwag mo pong kalilimutan ng banal na Espiritu ang laging kasama natin. Kasama mo siya, pero hindi mo kinakausap, kaya ikay hanggang ngayon ay pamasahe, ay pinoproblema pa. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Hindi ka na dapat namumroblema sa pera, sapagkat laging kasama mo ang banal na Espiritu. Ang gagawin mo lamang ay makipag-usap lagi sa banal na Espiritu. Amen po ba? Hindi po biro ang ating ministeryo at tuloy-tuloy ang bayaran, pero dahil tuloy-tuloy ang paglilingkod, kaya ang pangbayad ay inaasikaso ng buong kalangitan. Kaya nga po ating tignang mabuti, pagkatapos ng unang paggunaw, ang ikalawang paggunaw na pangwakas, hindi na tubig ang gagamitin, apoy na. Susunugin na ang buong planeta, pero wala na ang mga taga-biyaya ng Diyos, nasa ulap na tayong lahat. Amen po ba? Dahil isa lang pamilyang naligtas sa panahon ni Noah at isa ring pamilyang maliligtas ang lahat ng Kristiyano. We are one family as the body of Christ. Kaya huwag kang iiwalay dahil isa tayong pamilya at ang Panginoon ang ating ulo at tayo ay bahagi ng kanyang katawan. Inaasikaso tayo ng tuloy-tuloy ng Diyos para tayo mapanatili sa kabanalan at walang kapintasang buhay. Basta dumalo ka lang ng dumalo at may marinig ka sa pangangaral o wala, basta laging tandaan mo, ang ulan, pag bumuhos, lahat ay nababasa. Kaya pag ang salita ay pinangangaral, narinig mo o hindi, ikaw ay napagpala. At merong ipapaalaala sa iyo isang araw ang Diyos dahil may isa kang narinig bago ka umuwi. At yun lamang ang kailangan mo, yung isang narinig mo, yun lamang ang kailangan mo at makikita mo at sasabihin mo, napakabuti ng Diyos. At makakaawit ka na kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras. Kaya nga po, napakaginhawa po at nung magsimula uli ang panibagong siglo sa panahon ni Noah, ano ang utos ng Panginoon kay Noah sa 9:1 ng Genesis? Iniutos uli. Ano po ang sabi roon? Para makita ninyong mabuti dahil kailangang malaman mo you have power and dominion as well. And God blessed Noah and his sons and said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earths. Ang ibig sabihin, iilan ang mga Kristiyanong tunay at totoo. Kaya personal na sinasabi sa mga taga-biyaya ng Diyos, be fruitful and multiply and replenish the earth. Magi kayong mabunga, magsirami kayo, at para maraming Kristiyano sa ibabaw ng binyan. Tingnan mo uli ang iyong katabi at pag maraming Kristiyano na sa binyan, yun po ay lilipat sa iba't ibang lungsod at bayan at hindi nila makakalimutan. Kaya nga, yung mga tinuruan ko na mga taga Bulacan at napasyalan ko sila sa Canada, Pickering, katabi ng Ontario, Canada. Hanggang ngayon, sila ay maalab pa rin sa kanilang buhay na relasyon sa Diyos, bagamat hindi na kami magkakasama physically. Ibig sabihin, nagpatuloy yung binhi sa kanila. At tumawag sa akin
At ang isa sa anak nung unang aking na-disciple sa Bulacan ay mamamatay at namatay. Pero ito ang magandang patutuo ng kanyang tiyahin. 4 na taon, siya ay may cancer sa kidney. At kumalat yung cancer sa kanyang utak at laging may tubig ang kanyang utak. Subalit ang sabi ng kanyang tiyahin, ang kanyang pagtitiwala sa Diyos ay tuloy-tuloy. Hindi naringgan ng anumang mga pananalita. Basta laging bukang bibig ay ang Panginoon. At siya ay namatay nitong May 13. Siya ang naghanda ng kanyang ataol. At nung siya ay mamamatay na, ang sabi niyang nakangiti, magkita-kita na lang tayo sa kabilang buhay. Sa gitna ng kanyang pinagdaanan, siya ay may ngiti pa rin. Bakit po kaya? Dahil po sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. At nais kong iyong maunawaang mabuti, hindi ibig ng Diyos na ika'y dukha. Hindi ibig ng Diyos na ikaw ay kahig ng kahig lang at tuka ng tuka lang. Hindi ibig ng Diyos na ganun ang ating buhay. Tingnan mo ang iyong katabi. Ano kaya ang ibig ng Diyos? Kailangan po, at ito po, maraming taon ko nang idinadalangin ito. Simpleng panalangin at alaala ko uli yung aklat. Kung ibig mo ng malaking pagpapala, idalangin mo ito mula ngayon araw-araw. Sa 1 Chronicles 4:10, Jabez Prayer. At nung reviewin ko, kaya pala hanggang sa kaapu-apuhan namin ay tuloy-tuloy ang kasiglahan. At ano po ang sabi ron at inyo pong basahin yan sa inyong Biblia at isaulo. At habang lumalakad ka, bless me, O Lord, indeed, and enlarge my territory. Ano ang ibig sabihin? Bigyan mo po ako ng maraming ministeryo. Bigyan mo po ako ng maraming gawain. Amen? 1 Chronicles 4:10. And Jabez prayed, bless me indeed and enlarge my territory, and let your hand go with me, that you may protect me from evil, that I may not cause harm. Hallelujah. And Jabez called on the God of Israel, saying, oh, that thou wouldest bless me indeed. Inyo pong basahin ito araw-araw. And enlarge my cause, ang ibig sabihin, magkaroon ako ng maraming hanap buhay, maraming negosyo, maraming gawain in the time, and that thine hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me. And God granted him that which he requested. Laging tandaan mo po, pag masagana ang buhay, ang tao ay nakakalimot sa Diyos. Pag marami ng pera ang Kristiyano, hindi mo na makita sa gawain. Tingnan muli ang iyong katabi. Kailangan kamay ng Diyos ay kasama mo para hindi mo makalimutan ang Diyos. Ano ba ang kamay ng Diyos? Ang kamay ng Diyos ay ang banal na Espiritu. The hand of God is the Holy Spirit. Kaya kailangan araw-araw kinakausap mo ang banal na Espiritu upang sabihin niya kung ano ang dapat mong ginagawa. Kaya nga, pag naalaala ko ang aking buhay na panalangin, 2007, July 30, sa prayer cell, sa ating prayer mountain, lahat ng 51 instructions na natanggap ko, lahat ay buhay na naranasan ko. Hallelujah. And then, nung ako naman nasa Muan Island, lagi akong nakikipag-usap sa banal na Espiritu.
That was 2009. At siyam ang narinig ko sa banal na Espiritu. Pagbalik mo, ang sabi ron, you will have 9 very influential persons that will be with you. At pagbalik ko ng Pilipinas, inisa-isa ko yung siyam na tao na naging dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng worldwide TV. 3 channels. Laging kinakausap mo dapat ang banal na Espiritu dahil siya ang may plano at maisasagawa mo ang katuparan ng kanyang balak. Hindi po biro ang halaga ng broadcast sa telebisyon, lalo na sa radyo. At yun po ay para maunawaan mo, hindi ako kundi ang banal na Espiritu. Hindi pamilya ko kundi ang banal na Espiritu. Kaya kung ikay makikipag-usap lagi sa banal na Espiritu, nagkaroon tayo ng 7 nights of revival. At sa isang 7 nights of revival, binigyan ako ng Diyos ng 19 na mga pananalita, at doon sa 19 na yon, ako'y tumibay at tumatag. Then in July 9, 2013, sa Clackamas Valley, sa Oregon, USA, habang ako ay nasa kwarto, lagi akong nakikinig at lagi akong may pansulat. 81 instructions ang natanggap ko roon. Narang sabi ng banal na Espiritu, I will make it 7 times great, these 81 instructions that I am giving you. At lahat po yung 81 instructions ay nangyari. At bakit nangyari? Dahil narinig ko at pinaniwalaan ko. Kaya kailangan nakikinig ka sa banal na Espiritu dahil ang banal na Espiritu ang may alam at kapangyarihan na gawin yung mga bagay na ipinagagawa sa atin ng Diyos. Hindi ko magagawa itong bagay na ito. Hindi magagawa dahil doon sa 51 instructions, make your 3 children, Dexter, Kenneth, Andrew, and Jonathan, as responsible men. At yun po ang nangyari dahil sila ay inasikaso ko at sila ay naging matatag at matibay sa paglilingkod sa Diyos. Ganon din ang inyong mga manugang. Ang iyong asawa at iyong mga manugang, dalhin mo sa pagtibay sa pamamagitan ng paglilingkod. Tingnan mo uli ang iyong katabi, sa paglilingkod, nandun ang pagtibay at pagtatag. Kaya nga, huwag po nating kalilimutan, maglingkod ka sa Panginoon. Sabik na ikaw ay bigyan ng Diyos ng malaking pagpapala. Kaya sabi ng mga awit, bakit lungkot na lungkot ka aking mukha? Tingnan po nating mabuti. Pag tinignan mo ang mukha mo sa salamin, mas matanda ka kaysa edad mo dahil lagi kang nalulungkot. Nagpapatanda po ang lungkot. Kung ikay laging nakangiti, tingnan natin sandali sa 42, sa Psalms 42, tingnan natin sa verse 5 ba yun, o verse 6. At kailangan maunawaan mo itong mabuti dahil may nakatakdang malaking gagawin ng Diyos sa simbahan natin. Sa simbahan ng Diyos, sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship, at ibig kong kayo ay unang makaranas nitong kanyang gagawin. At ano ang sabi sa Psalms 42 verse, why art thou cast down, O my soul? And why art thou disquieted in me? Hope thou in God, for I shall yet praise Him for the help of His countenance. So pansinin po natin, isa-isahin natin, bakit ikaw ay lugmok aking kaluluwa? At bakit ikay nananahimik sa aking kalooban? Umasa ka sa Diyos. Sino ang inuutusan niya? Kaluluwa niya. Umasa ka sa Diyos at siya ay aking pupurihin dahil siya ang tulong ng aking mukha. Tingnan mo uli ang iyong katabi, pag ikay nakikipag-usap sa Diyos, babata ang mukha mo. Amen? Tingnan mo, sa edad kong ito, mukha akong bata ng isang araw.
At my God, my soul is cast down within me, therefore will I remember thee from the land of Jordan and of the Hermonites, from the hill Mizar. Yun po yung mga lugar na pupuntahan nila, pero ano ang sabi? Ang lagi kong iaalalahanin ikaw, O Diyos. Inulit po sa 43. Bakit kaya inulit? Sa verse 5 ulit. Ano po uli ang sabi sa Psalms 43? At doon po ay muling sinabi ng mga awit, why art thou cast down, O my soul, and why art thou disquieted within me? Hope in God, for I shall yet praise Him who is the health of my countenance and my God. Pag pinupuri mo ang Diyos, magiging malusog ang ating mukha. Sabihin mo, magpuri ka sa Diyos araw-araw. Kaya noong 1980s, ang aming awitin, praise Him, praise Him, praise Him in the morning, praise Him in the noontime, praise Him, praise Him, praise Him till the sun goes down. Pag pinuri mo ang Diyos, inaamin mong ikay mahina at kailangan mo ang Kanyang tulong. Pag nagpupuri ka, humihingi ka ng tulong sa Diyos at ikaw ay susubaybay at tutulungan ka at may darating sa iyong $1,000. Kalusugan ng aking mukha, ikaw ang aking Diyos. Gawin po ninyo ito at nang sa gayon, ang inyong kaapu-apuhan ay laging nakangiti dahil kayo ang gumawa ng kanilang pagpapala at biyaya. Amen po ba? Kaya nga po ating huwag kalilimutan. Ano ang sabi ng Diyos kay Abraham? Ang sabi ng Diyos kay Abraham, yung tipan ng Diyos kay Abraham sa 12:2. I will make your name great. Genesis 12:2. Para maunawaan mong mabuti ang tipan ng Diyos ang kanyang isa sa katuparan. At ano po ang sabi roon, and I will make of thee a great nation, and I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Do you want that God will make your name great? Gusto mo ba na gawin ng Diyos na dakila ang iyong pangalan? Kaya maniwala ka at pag nakita mo ang pinagdaraanan mong krisis, laging tandaan mo, the greatness of God will mightily work through your crisis. Hallelujah. Kung hindi po sa krisis, ay hindi ako naimbitahan sa iba't ibang panig ng mundo para mangaral. From San Francisco to Las Vegas, Nevada. Speaker po ako sa mga gawain doon. Bakit? Paano nila ako nakilala? Sa mga krisis. Tingnan mo ulit ang iyong katabi. Huwag mong katakutan ng krisis, may ginagawa sa iyo ang Diyos. Para ikay manatiling mapagpakumbaba, maamo at umaasa lamang ay sa Diyos. Hallelujah. God will make your name great. And that greatness is through tests and trials and crisis. Kaya nga po, ating tignang mabuti ang ilang talata tungkol sa tumutukoy sa Christ for Christ's name's sake. Tingnan natin sandali sa Ephesians 4:12. Ano po ang sabi doon? Mga talata na isulat mo, kailangan may notebook ka at may pansulat kahit lapis. Ano po ang sabi doon sa Ephesians 4:12? For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Para patatagin, patibayin ang katawan ng Panginoong Jesucristo. At ano ang pampatibay? Ang salita ng Diyos. At bakit gusto niyang matibay? Alang-alang kay Kristo. Kaya nga po ating unawaing mabuti, tignan po natin, pag dumaraan tayo ng pag-uusig, yun pong ating pinagdaraanan ay alang-alang kay Kristo. Sa John 15:21, para maunawaan mong mabuti na maginhawa pag ikay inuusig. Ano po ang sabi sa 15:21? But all these things will they do unto you for my name's sake, because they know not him that sent me. Uusigin kayo nila
alang-alang sa pangalan ko dahil hindi nila kilala ang nagsugo sa akin. Kapatid, pag ikay nasa pag-uusig, huwag mo kalilimutan, that is for Christ's name's sake. Alang-alang sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Kaya bilang Kristiyano, kung paanong sinabihan ng Diyos si Adan, si Noah, at gayon din si Abraham, sinabihan din niya ang Kristiyano. Sa Luke 10:19. So, nasa atin itong napakahalagang power and authority. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Ibig sabihin, hindi natin kita, naniniwala ba kayong may demonyo sa kapaligiran? Naniniwala ba kayo na marami sila? At ang isang hindi man kahanga-hanga, disiplinado ang mga demonyo. Hindi nag-aaway-away. Hindi nagkakampi-kampi. Iisa ang kanilang mithiin. Wasakin ang simbahan. Gusto niya na nag-aaway-away, nagtatampuhan sa loob ng simbahan. Yun ang mga gawa ng mga demonyo. Kaya kailangan tayo ay matuto. Bawat isa sa atin ay merong power and authority. Ano yung thread? Yuyurakan mo. Si Satanas, tinatapakan. Hindi kinatatakutan. Power to tread on serpents and scorpions. Ito yung mga puro demonyo ito. Serpents and scorpions, mga diablo. And over all the power of the enemy, si Satanas po yun, and nothing shall by any means hurt you. Walang anumang bagay ang sasaktan ka ng mga serpiente, mga scorpion at iyong kaaway, hindi ka matatalo niya dahil yuyurakan mo sila sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Kaya pag nababalam ang pagpapala mo, yurakan mo yung mga demonyong humahadlang, ay tapat ka naman sa pag-ikapo at ikaw naman ay natulong sa dukha, yurakan mo yung mga demonyong espiritu na pumipigil sa pera mo. Amen? At giginhawa ang hanap buhay mo. Bakit? Dahil marunong kang yumurak. Sabihin mo, tapakan mo ang mga demonyo na humahadlang sa iyong biyaya at pagpapala. Amen? At ang sabi ng Panginoon sa verse 20, ito ang kaginhawahan, kaya sunod-sunuran ng mga demonyo pag iyong ipinahayag ang pangalan ng Panginoong Hesus. At ano ang sabi sa verse 20? At ang sabi, wag mong ikatuwa na ang mga demonyo ay lumalayas. Ano ang sabi sa verse 20? Alalahanin mo, pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Amen? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, pangalan natin nakasulat sa aklat ng buhay. Amen. Kaya dalo ka ng dalo dahil ikaw ay nakalista sa langit. Tingnan mo uli ang iyong katabi, nakasulat ang pangalan ng bawat isa sa langit. At dito, laging tandaan mo uli, magkakapera kapag ikaw ay mapagmahal sa Ebanghelyo. Sabihin mo, tutustusan ka ng Diyos kapag ikaw ay nagpapahayag at nagpapatutuo ng mabuting balita ng biyaya ng Panginoong Hesus Kristo. Kaya sa Matthew 28 verse 18, pag ikaw ay nagpapahayag ng mabuting balita, lahat ng kapangyarihan ni Kristo ay kasama mo. At ano po ang sabi sa Matthew 28:18? At ang sabi po doon, all power. Hallelujah. Kayo po ba ay gising na? Amen. So ang kininin niyo ang inyong biyaya sang-ayon sa pangarap na inilagay sa inyo ng Diyos. And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. So siya'y bumalik sa kanyang katayuan ng pagka-Diyos. Kaya nasa kanya na ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. At ano ang sabi sa verse 19?
paano dadalo yung kanyang kapangyarihan sa pamamagitan mo at sa pamamagitan ko. Ano ang sabi sa 19? And go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Humayo nga kayo kung magkagayon at turuan ninyo ang mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. At ano ang sabi ng verse 20? Kasama natin, pag ipinapatutuo mo ang mabuting balita, kasama natin ang Panginoong Hesukristo. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am, hanggang kailan? Praise God. Sa ipatutuo mo ang mabuting balita, for He will be with you always, even unto the end of the world. Kaya nga si Joshua ay mag-isa na pinamunuan niya ang mga iniwan ni Moises sa kanya. At nais kong makita mong mabuti sa Joshua 1 verse 7. Sa 5 natin simulan. Dahil para maunawaan mong mabuti, kasama mo lagi ang Panginoon kung iyong ipinapatutuo ang mabuting balita. Pagtitiwalaan ka ng Diyos ng kanyang yaman dahil may gastos ang pagdadala ng mabuting balita. Amen? Sapagkat higit na mas maganda na pinakakain mo yung dinadalhan mo ng mabuting balita at siya'y uupot makikinig at siya'y matututo. So ano ang sabi kay Joshua? There shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. Hanggang kailan daw magtatagumpay si Joshua? Specific po ito, all the days, sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Ano ang sabi? No man be able to stand before thee all the days of thy life. As I was with Moses, so I will be with thee. I will not fail thee nor forsake thee. Ano ang pangako? At kay Hesukristo, itong pangakong ito ay ganap at totoo. He will not fail you. Hallelujah. He will not forsake you. Amen? Sapagkat napakahalaga ng katotohanan, ang sabi mismo ng Diyos, I will never fail you, nor forsake you, nor let you down. Laging ako ay kasama ninyo at hindi ko kayo hahayaang mabigo at hindi ko kayo hahayaang maghirap. At ano ang sabi sa verse 7? Ano ang utos ng Panginoon kay Joshua? Ano, only be thou strong and very courageous that thou mayest observe to do according to all the law which Moses my servant commanded thee. Turn not from it from to the right or to the left, that thou mayest prosper whither thou soever goest. Ano ang pupuntahan niya? Siya magiging masagana saan man siya pumunta. At bakit siya masagana? Dahil kasama niya ang Diyos sa lahat ng araw ng kanyang buhay. Amen? Kaya kahit ako ay nasa Ho Chi Minh at nasa sa Hanoi, ay maligaya yung mga Vietnamese na mga pastor na aking tinuruan. Bakit? Dahil ano ang sabi rito? I will prosper you wherever you go. Ibig sabihin, may magpapakain sa iyo saan ka man pumaroon. Maging sa Thailand, tinuturuan ko ang mga nasa UN refugee camp na kung taga-taga sa ang bansa at maginhawa po pag iyong ibinabahagi ang mabuting balita. Sabihin mo sa iyong katabi, negosyo mo, gamitin mo. Hanap buhay mo, gamitin mo. Ipakilala mo ang Panginoong Hesukristo dahil siya lamang ang mabuting balita. At ang pinakamagandang pagpapakilala nasa iyong pag-uugali. Tingnan muli ang iyong katabi, madali ang magsalita, pero mas maganda ang ating gawain ay makikita ang ugali ng Panginoong Hesukristo sa iyo at sa aking buhay. Amen? Kaya tayo ay manalangin, lahat ng kaganapan ay alang-alang sa pangalan ni Kristo. Lahat ng mga pagsubok ay alang-alang sa Panginoong Hesukristo. Dahil ibig niya na ang kanyang katawan ay masigla, malusog, maunlad, masagana, matibay at matatag. O Diyos, banal na Espiritu na kamay
nakasama namin sa lahat ng araw ng aming buhay. Maganap, mangyari at maisakatuparan ang lahat ng iyong mga pangarap, layunin sa bawat buhay ng iyong mga anak, partikular sa mga taga-biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Sa iyo ang parangal, sa iyo ang papuri, sa iyo ang kalwalhatian naming Ama, sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay nagsabi ng Amen.